Gusto ko lang ipapaliwanag sa inyo guys kung paano natin gagamitin ang ating transformer. Ito ay 50 VA lang guys. Ibig sabihin ng 50 VA, bali volt ampere siya, hanggang 50 lang siya. Kung maging 1,000 to guys, magiging kVA na yan. 1,000 VA, ang ibig sabihin yan, 1 kVA na yan. Kasi ang kilo natin ay 1,000. So ito na yung transformer natin guys, no? Ito guys, madalas itong kinakabit sa ating control. Halimbawa ngayon, itong primary guys, ito ang lalagyan natin ng power supply. Kung sakali yung power supply natin ay 220 volts, ito siya, bali ang gagamitin natin ay itong 0 at saka 1. Iganon lang natin, no, kung 220 volts. Gaganon natin. Ngayon, magbibigay ng voltage dito sa secondary. Paglagyan natin to ng voltage, no, itong 220 volts. Pag-i-on natin itong circuit breaker. Sa secondary naman, magbibigay siya ng 6 volts, 12 volts, 24 volts, 110 volts, at saka 220 volts. Ngayon guys, kung ang power supply natin ay 380 volts, iganon lang natin to. Bali dito lang natin ilagay. Ganon natin, no? Pag iganyan natin guys, magbibigay siya ngayon ng ganon pa rin. 6 volts, 12 volts, 24 volts, 10 volts, to 20 volts. Kung ilalagay natin sa 380 volts, no? 0, ito kasi yung common, tas 380 volts. Magbibigay pa rin ito ng voltage na ganito. Ngayon, kung ang power supply natin ay 440 volts, katulad sa Pilipinas, ilagay natin to dito. Ngayon, magbibigay pa rin siya ng voltage na ganito, no? Pagbibigyan natin. Doon kasi ang 440 volts natin ay line to line. Wala namang problema yun kung 3 phase, yung dalawa ay kunin natin para isupply sa transformer natin, walang problema yon. Magbibigay pa rin siya ng voltage na ganito. 6 volt, 12 volts, 24 volts, 110 volts, at saka 220 volts. Ito guys, para sa mga baguhan na gustong matuto kung paano magkabit ng transformer. Ngayon, dahil ang voltage natin dito ay 220 volts lang, dito natin ilagay ito. Ilagay natin to dito sa 220 volts, no? Dahil ang 0 ang common natin, 0 at saka 1 ay 220 volts, 0 at saka 2 ay 380 volts, 0 at saka 3 ay 440 volts. I-on natin tong circuit breaker, tapos kunan natin to ng voltage. Ngayon guys, try natin na kunan ng voltage ang ating transformer. I-on natin to. Ngayon, may voltage na ito dito sa baba guys, no? Ito ay 220 volts. Ang multimeter natin guys, nakasetting sa volt AC. Ito siya, no? Kung makikita natin. Try natin ngayon na kunan ng voltage ito. Dito at saka dito. Kung ilang voltahe ba meron. So, mayroon siyang 229 volts guys, no? Kung makikita natin. Dito naman guys, magbibigay ito ng voltage din sa baba. Bali, ang 11 natin, ang common, no? 11 at saka 12 ay 6 volts, no? Kung makikita natin. Magbibigay siya ng 6 volts. Tapos, ang 11 at saka 30 naman ay 12 volts, no? Kung makikita natin, nagbibigay siya ng 12 volts. Tapos, 11 at saka 14 naman ang 24 volts natin, no? 11 at saka 14. Kung makikita natin dyan guys, mayroon siyang 26 volts. So wala namang problema yan dahil sa electrical mayroon talaga yung intervals. Hindi talaga maiwasan yan. Tapos 11 at saka 15 ay 110 volts, no? Kung makikita natin. 11 at saka 15 ay 110 volts. Dito naman nagbibigay siya ng 118 volts. So tapos 11 at saka 16 ay 220 volts kung makikita natin. So nagbibigay siya ng 229 volts. Kung i-round off natin yan maging 230 volts. Walang problema yan guys. Kahit to 20 volts man o to 230 volts, walang problema yan dahil ang sa voltage kasi hindi talaga yan as in accurate talaga. Mayroon talaga yung intervals. So ganun siya guys, no? So ang ibig sabihin nito, itong secondary natin, dito natin ilagay yung load natin, yung sa load side natin. Kung gusto mo ng 6 volts, dito ka kukuha. Kung 24 volts, dito at saka dito naman sa kabila, no? Sa number 11 at saka 14, no? Dito, para sa 24 volts. Dito ka lang kumuha guys. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.